May isang bansa sa malayong silangan, upirang ngalan perlas ng silanganan. Kagandahan nito ay walang katulad, pinto, pilak, bulaklak ay namumukadkad. Bangon upir, bangon tayo ay aahon sa mga dayuhang umalipin noong unang panahon. Tumindig ka, gulat ang iyong mga mata, panahon na sabi ng abayahawa. Maharli ka ng antas at may batas sa batas, Mapagpalang araw, hapon o gabi sa lahat ng ating mga tagapakinig. At purihin ang ating alahayam sapagkat tayo nagpapatuloy sa pagtatalakay ng Torah. Sa ngayon po ay tatalakayin natin ang mga huling chapter sa aklat ng Joshua. Okay, aklat ng Joshua, Kabanata 23. Paalam ni Joshua sa mga pinuno. Pagkaraan ng mahabang panahon mula nang ipagkaloob ni Yahweh sa mga Israelita ang kapahingahan mula sa lahat ng kanilang mga kaaway, si Joshua, na ngayon ay matanda na, ay tinawag ang mga Israelita, ang kanilang nakatatanda, pinuno, hukom at opisyal, at sinabi sa kanila, "Ako ay matanda na. Kayo mismo ang nakakita sa lahat ng ginawa ni Yahweh na inyong alahayam laban sa lahat ng mga bansang sumakop sa lupain ni Shem, ang ating dakilang ninuno. Si Yahweh ang nakipaglaban para sa inyong kapakanan. Alalahanin ninyo kung paano ko inilaan ang mga lupain bilang mana para sa inyong mga tribo. Ang lahat ng lupain na nabawi natin mula sa mga mananakop, mula sa mga lupain sa silangan ng Ilog Jordan hanggang sa dagat Mediterranean sa kanluran. Para sa inyong kapakanan, si Yahweh ang alahayam mismo ang magtataboy sa kanila mula sa mga lupaing Shemite o Asyano ng ating mga ninuno. Gaya ng ipinangako ni Yahweh, palalayasin niya sila sa harap ninyo at mababawi ninyo ang lupain at maaangkin ang inyong bahagi sa lupain ng ating ninunong si Shem, anak ni Noah. So kasi marami pang mga bayan dito ang may mga Kanaanite pa, mga ibang hindi pa nila napapaalis. Pero ang alahayam ang mag-aalis sa kanila. Pero yung sa kapanahunan natin, bumalik sila, no? So talaga nauulit ang mga pangyayari. Oo. Yung mga nandun ngayon, mga artistahin sa sa bansang Israel daw ay ay palalayasin din ng alahayam. Alahayam din ang magpapalayo sa kanila. Kasi hindi kaya kasi hawak nila ang buong western di ba ang sabi nga yun nandun ang seat of Satan, di ba? Na mga Okay, verse 6. Magpakatatag kayo. Maingat na sundin ang lahat ng nakasulat sa mga batas, kautusan at tuntunin na ibinigay ni Yahweh na ating alahayam sa ating mga ninuno. Yan. Sundin ang mga ito ng mabuti nang hindi lumihis sa kanan o kaliwa. Kumbaga, dire-diretso ang true north. Kasi pag nagkamali ka, pag hindi maingat, baka may 1 degree o 2 degrees na maliligaw tayo niyan. Huwag kayong makihalubilo sa mga nalalabi sa inyong mga kaaway na nananatili sa inyong paligid. O yan, huwag kayong makihalubilo. Hinighlight ito ng ng mensahero. Huwag banggitin ang mga pangalan ng kanilang mga idolo o sumali sa kanilang mga relihiyon. Huwag kayong maglingkod o yumuko sa kanila. Bagkus, humawa kayo ng mahigpit sa tipan ni Yahweh na ating alahayam, tulad ng ginawa ninyo hanggang ngayon. Ito ang nangyari nung dumating ang mga dayuhang Kastila, di ba? Nakihalubilo tayo, nakalimutan natin ang mga tagubilin sa ating mga ninuno. Huwag kayong maglingkod o yumuko sa kanila na ginagawa natin ngayon.
Sabagay, kasi nung unang panahon, pag hindi mo ginawa yun, patay. Kapalit mo ay buhay, di ba? Buhay mo ang kapalit. So talaga makakalimutan, buburahin nila yung ating mga alaala. Okay, verse 9. Itinaboy ni Yahawa ang mga makapangyarihan at malalaking kaaway sa inyong harapan. Hanggang ngayon, walang sino mang nakatagal laban sa inyo. Ang isa sa inyo ay makatatalo ng 1,000 sapagkat ang alahayam ang nakikipaglaban para sa inyo, gaya ng kanyang ipinangako. Yada. So, kasi sila nun, ang mga Israelita nun ay masunurin, no? Kaya ang alahayam ang nakikipaglaban para sa kanila. Kaya't mag-ingat kayo ng husto na mahalin at sundin si Yahawa na alahayam. Amen. Huwag kayong makipagkasundo o makipag-alyansa sa kanila at huwag yakapin ang kanilang pamumuhay at relihiyon. Kung kayo ay tumalikod at makipagkaisa sa mga natitirang bansa sa inyong paligid, magpakasal sa kanila at makihalubilo sa kanila, tiyak na pahihintulutan ni Yahawa na mahulog kayo sa kamay ng inyong mga kaaway. O yun. So, yung pakasal o makipahalubilo sa kanila, no? Yun na lang eh. Makipagkasundo. So, yan nga sa setting ng Kanaan. Pero sa ating panahon ngayon, kasi kahit ang mga dayuhan ay mga halo-halo na dugo nila. So, hindi natin malalaman kung ano ang dugong na nalantay sa kanila. So, discernment na lang, ano? Verse 13. Sila ay magiging bitag at silo sa inyo, latigo sa inyong likod, at tinik sa inyong mga mata, hanggang sa kayo ay mapahamak mula sa mabuting lupaing ito na binawi ni Yahawa na inyong alahayam para sa inyo. Ano ibig sabihin ng bitag at silo? Trap sila, no? Latigo sa inyong likod at tinik sa inyong mga mata. Latigo is slavery, ano? Tinik sa inyong mga mata, siyempre pag tinik, isasara mo ang mata mo. Kasi may tinik di ba? So, ibig sabihin, para kang, bulag. Hindi mo nakikita ang katotohanan. Okay, verse 14. Ngayon, malapit ko nang lisanin kayong lahat. Alam ninyo sa inyong puso at buong pagkatao na lahat ng pangakong ibinigay ni Yahawa sa ating mga ninuno ay natupad at wala ni isa man ang nabigo. Ngunit tulad ng pagbibigay ni Yahawa ng lahat ng mabubuting bagay na kanyang ipinangako, gayon din niya ibibigay ang lahat ng sumpa at paghihirap na kanyang ibinabala hanggang kayo ay malipol. So, kung gaano siya ka-faithful, faithful talaga siya sa kanyang pangako at sumpa. Nasa sa atin na lang ang paggawa kung alin ang pipiliin doon sa dalawa. Diba? Verse 16. Kung nilabag ninyo ang tipan ni Yahawa na inyong alahayam at naglingkod kayo sa mga idolo, mag-aalab ang kanyang galit laban sa inyo at kayo ay mabilis na mapapahamak. Yun ang nangyari sa atin. Ang bilis natin tinanggap ang mga manika sa Cebu. Kaya tayo ay napasa ilalim sa sumpa, yung hanggang ilang henerasyon na tayong alipin, no? Kabanata 24. Ang tipan ay pinanumbalik sa Shechem. Pagkatapos ay tinipon ni Joshua ang lahat ng tribo ng Israel sa Shechem. Tinawag niya ang nakatatanda, mga pinuno, hukom at mga opisyal, at sila ay humarap sa presensya ng alahayam. So ito yung paalam. Mga huling kasi nagsasalita ang alahayam kay Joshua at sinasabi ni Joshua ang mga habilin ng alahayam. Okay. Sinabi ni Joshua sa buong bayan, ito ang sinabi ni Yahawa ating alahayam. Noong una, ang inyong mga ninuno kasama si Tera na ama ni na Abraham at Nahor ay nanirahan sa kabila ng ilog Euphrates at sumamba sa mga idolo. So ito yung bandang Iraq. Ngunit kinuha ko ang inyong amang si Abraham mula sa lupain iyon at dinala siya sa lupain na hindi makatarungang sinakop ng mga Canaanite. So noon pa lang may mga Canaanite na.
Ever since nung ano nga, nung bumaba sa Arko, yung tatlong anak ni Shem, di ba? Shem, ah, si Shem pumunta na agad dito sa sa Silangan. Oo, tapos pero yung mga yung mga ah yung si Ham at saka si Japet, yung iba ay nanirahan pa sa Mesopotamia. Hindi sila umalis doon. Ayun. Then pagkatapos, ibinigay ko ang lupain kay Abraham para sa kanya at sa kanyang mga inapo. So talagang ginawa niyang frontliner si Abraham. Kasi yung Fertile Crescent na yan, yung tinatawag na Judea ngayon, Israel, yan talagang crossroad ng intersection ng tatlong lupain ni Shem, Ham at Japhet eh. So, pero parang ginawa niyang ang mga Israelita talaga, ginamit niya ang lahi ni Abraham para paalisin yung mga squatter doon. Okay. Verse 4. Pagkatapos, ibinigay ko sa kanya si Isaac. At kay Isaac, ibinigay ko sina Jacob at Esau. Inilaan ko kay Esau ang maburol na lupain ng Seir, habang si Jacob at ang kanyang pamilya ay aking pinapunta sa Egypt. Actually, itong mga Esau, yung kakambal ni Jacob, ang nakipaglaban muna sa mga higante. Di ba? At saka yung mga Moabita, yung anak naman ni ni Lot, ang mga kaya ang pinaunang makipaglaban sa mga Kanaanite at saka mga Ephraimites, ay rather mga Raphaelites, yung mga higante. Verse 5, pagkatapos tinawag ko sa paglilingkod sina Moses at Aaron at pinahirapan ko ang mga Egyptian sa pamamagitan ng mga salot at inilabas ko kayo. Naku, salamat na lang. Kasi kung hindi niya pinalabas sa Egypt ang ating mga ninuno, nasa na tayo ngayon? Saan tayo pupulutin? Wala tayo, no? Nang inilabas ko ang inyong mga ninuno mula sa Egypt, pumunta sila sa dagat. Ngunit tinugi sila ng mga Egyptian sa pamamagitan ng mga karwahing pandigma hanggang sa dagat na pula, o yung Red Sea. Ngunit tumawag sila kay Yahweh at naglagay siya ng kadiliman sa pagitan ninyo at ng mga Egyptian. Ito yung siguro yung cloud, yung pillar of cloud, kadiliman or kadiliman ba to o ulap, no? Pero sa kanila siguro is madilim, sa mga Egyptian is madilim, pero sa side ng mga Israelita ay maliwanag, puti siguro yung ulap na yun, no? Inihampas niya ang dagat. Okay. Inihampas niya ang dagat sa kanila at tinakpan sila. Ayun. Alam ninyo mula sa inyong mga ninuno kung ano ang ginawa ko sa mga Egyptian. Pagkatapos nanirahan kayo sa ilang ng mahabang panahon. O 40 years to, no? Dinala ko kayo sa lupain ng mga Amorite na naninirahan sa silangan ng Ilog Jordan. Nilabanan nila kayo, ngunit ibinigay ko sila sa inyong kamay. Winasa ko sila sa inyong harapan at nabawi ninyo mula sa kanila ang lupain ng inyong patriarkang si Shem na ipinamana kina Abraham, Isaac, Jacob, ang inyong mga ninuno at sa inyo at sa inyong mga inapo. At sa inyo, okay, yung patriarkal si Shem. So, sila ang tagabawi. Yung mga ninuno natin ang tagabawi ng mga lupain ni Shem. Nang si Balak na anak ni Zippor, hari ng Moab, ay naghanda upang lumaban sa mga Israelita, pinatawag niya si Balaam na anak ni Beor upang sumpain kayo. Ngunit hindi ko pinakinggan si Balaam. Sa halip, pinagpala niya kayo ng paulit-ulit at iniligtas ko kayo mula sa kanyang mga kamay. Pagkatapos, tumawid kayo sa ilog Jordan. So, tandaan niyo yung mga kwento, no? Yung instead na yung si Balaam ay papunta doon, yung kanyang asno, hinampas siya ng 3 beses. Yung pala, nasa unahan nila ang si Yahweh the Sun. So kaya walang nagawa yung kanyang kapangyarihan, kundi sumunod sa alahayag na pagpalain ng mga Israelita. Okay, verse 11.
Pagkatapos, tumawid kayo sa ilog Jordan at dumating sa Jericho. Nilabanan kayo ng mga mamamayan ng Jericho. Gayon din ang mga Amorite, Perizzite, Canaanite, Hittite, Girgashite, Hivite at Jebusite. Ngunit ibinigay ko sila sa inyong kamay. Nagpadala ako ng mga putakti sa inyong unahan na nagtaboy sa kanila mula sa inyong harapan, pati na ang dalawang hari ng Amorite. So ito hindi natin ito nabasa yung mga putakti, no? Wala sa ano to umpisa. Hindi ninyo ito ginawa sa pamamagitan ng inyong sariling tabak at pana. Kaya tinanggap ninyo ang lupain na hindi ninyo pinaghirapan at mga lungsod na hindi ninyo itinayo. At kayo ay nanirahan doon at kumain mula sa mga ubasan at puno ng olibo na hindi ninyo itinanim. Yada, so sana ay maulit ito, no? Kaya ngayon, matakot at sumunod kayo kay Yahawa at maglingkod sa Kanya ng buong puso at lakas. So naalala ko ngayon, kasi ang nangyayari ngayon, di ba napakataas ng mga property sa Amerika, kaya halos yung iba hindi na kaya ang umupa o bumili ng bahay. Ang sabi nila ay dahil ang mga Chino daw ay bumibili ng mga property, mga Chinese kasi sobra-sobra ang kanilang ano. At ito ay nagiging senyales na the wealth of the wicked will be transferred to the righteous. 'Di ba? Yung at saka kahit yung ating yung mga iglesia, INC ay namamakyaw din ng mga lupain na. After nung recession noong 2008, nag-umpisa bumagsak ang ng mga property sa USA yon. Ngayon naman sobrang taas na naman ulit. Dahil sa demand ng mga Shemite nation sa mga property doon. Kaya ang mismong mga local sa kanila ay marami na ang homeless. Okay. So natutupad ang mga nakatala sa revelasyon. Okay. Itapon ninyo ang mga idolo na sinamba ng ating mga ninuno sa Egypt at sa kabila ng ilog Euphrates o Euphrates ang basa ng teacher ko dito. At maglingkod kayo kay Yahawa. Itapon ng mga idolo. Actually, itapon nila dapat sunugin, Ngunit kung ang paglilingkod kay Yahawa ay tila hindi ka nais-nais sa inyo, piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Maging ang mga imahe ng idolo na sinamba ng ating mga ninuno sa Egypt o ang mga idolo ng mga Amorite na sa lupain na inyong tinitirahan. So binigyan sila ng choices, Ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, maglilingkod kami kay Yahawa na alhayam. So si Joshua ang unang nag-declare nito pala. Para sa akin at sa aking sambahayan, maglilingkod kami kay Yahawa na alhayam. Pero so bawat mga namumuno ng pamilya ay mamimili sino ang inyong paglilingkuran. Yung mga idolo o yung mga sinasamba ng mga ninuno sa Egypt o ng mga idolo ng mga Amorite. So, binigyan na ng choice. Verse 16, at sumagot ang bayan, huwag nawang mangyari na talikuran namin si Yahawa upang maglingkod sa mga idolo. Ang ating alahayam mismo ang naglabas sa atin at sa ating mga magulang mula sa Egypt, mula sa lupa ng pagkaalipin, at gumawa ng mga dakilang tanda sa harapan ng ating mga ninuno. Iningatan niya tayo sa buong paglalakbay at sa lahat ng mga bansa na ating dinaanan. Pinalayas ni Yahawa ang mga kaaway nating mga bansa, kasama na ang mga Amorite, na ang ilan ay nanatili pa sa lupain. Kaya't maglilingkod din kami kay Yahawa sapagat siya ang ating alahayam, yada. So lahat walang namili sa mga idolo ng mga makalaban. Lahat ay nagsabi o nagdeklara na maglilingkod sa alahayam. Yun ay declaration. Tingnan natin ngayon sa action. Tingnan natin sa mga susunod na kabanata. Okay, verse 19. Sinabi ni Joshua sa bayan,
Hindi ninyo kayang maglingkod kay Yahawa. Siya ay isang banal na alahayam. Sabi, siya ay isang mapanibughuing alahayam. Mapanibughuing alahayam. Mapanibughuing alahayam. Tama naman pala. Hindi niya patatawarin ang inyong pagsuway at ang inyong mga kasalanan. Kung tatalikuran ninyo si Yahawa at maglilingkod sa mga idolo, dadalhan niya kayo ng kapahamakan at wawasakin kayo. Kahit na dati ay naging mabuti siya sa inyo. Ayun, nag-warning na si Joshua. So, alam niya ang mangyayari din sa mga Israelita sa mga susunod na araw. So, ito ang napakahalaga kung bakit dapat isinasalaysay o inihayag natin ang mga kaganapan noong unang panahon sa mga darating na henerasyon, sa ating mga anak at ina po. Okay. Kung sa talikuran ni, verse 21, ngunit sinabi ng bayan kay Joshua, hindi, maglilingkod kami kay Yahawa. Sinabi ni Joshua, kayo-kayo ang mga saksi sa inyong sarili na pinili ninyong maglingkod kay Yahawa. So, bawat isa ay saksi. Saksi ka, sis Dahlia, sis Pearl, at sis Rudim. Kung sino ang pipiliin ng bawat isa, no? Yung ating pinipili. Sumagot ang mga Israelita, oo, kami ay mga saksi. Sinabi ni Joshua, kung gayon, itapon ninyo ang mga idolo na nasa inyo at italaga ninyo ang inyong mga puso kay Yahawa, ang alahayam ng Jacob Israel. So yung pagsunod, ilagay sa puso at isipan ang kay Yahawa at alahayam. At sinabi ng bayan kay Joshua, maglilingkod kami kay Yahawa na aming alahayam at susunod kami sa kanya. So dapat ito ay atin ding sigaw Nang araw na iyon, gumawa si Joshua ng isang tipan para sa bayan. At doon sa Shechem ay pinagtibay niya sa kanila ang tipan ni Yahawa na alahayam. So meron ding tipan si Joshua. O pag renewal ito. May tipan din si Joshua sa yun ay paglilingkod kay Yahawa at susunod kami sa kanya. Yun ang tipan ni Joshua. At isinulat ni Joshua ang mga bagay na ito sa aklat ng tipan. So ito yung yung aklat ng tipan, yung covenant na isinulat din ni Moses at kanyang tinapos, di ba? Pagkatapos, kumuha siya ng malaking bato at itinayo ito roon sa ilalim ng punong roble, malapit sa banal na lugar ni Yahawa. So ito yung yung kanyang tanda, malaking bato. Sinabi niya sa buong bayan, masdan ninyo, ang batong ito ay magiging saksi laban sa atin. Narinig nito ang lahat ng mga salita ni Yahawa na sinabi sa atin. So may bato na naman na na saksi. Magiging saksi ito laban sa inyo kung kayo ay magiging di tapat sa ating alahayam. So nasaan na yung bato kayang ito, no? Pagkatapos ay pinauwi ni Joshua ang bayan, bawat isa sa kanilang sariling mana. Inilibing sa lupang pangako. So ibig sabihin, nagtipan sila sa Shechem. Yun ang unang nilang capital, di ba? Shechem. Inilibing sa lupang pangako. Pagkatapos ng mga bagay na ito, si Joshua na anak ni Nun, na lingkod ni Yahawa ay namatay sa gulang na 110 taon. So, 110 taon. So, kung minus 20. So, 90 years siya lang, 90 years siyang, mula nung lumabas, no? Lumabas sa Egypt. 90 years siya nagpaikot-ikot. Inilibing siya ng mga Israelita sa lupain ng kanyang mana sa Timnat Serah na nasa maburol na lupain ng Ephraim sa hilaga ng bundok Gaash. Yung 90 years, kung 20 years old lang siya nung naging spy, pero hindi natin So sa lupain
bundok Gaashan, Ephraimites. Naglingkod ang mga Israelita kay Yahweh sa buong panahon ng buhay ni Joshua at ng mga nakatatanda na nabuhay ng mas matagal sa kanya at nakaranas ng lahat ng ginawa ni Yahweh para si Jacob Israel. At ang mga buto ni Joseph na dinala ng mga Israelita mula sa Egypt ay inilibing sa Shechem. O ito si Joseph, si Shechem. Sa lupaing binili ni Jacob ng 100 pirasong pilak mula sa mga anak ni Hamor, ang ama ni Shechem. Ito ay mababasa Genesis 33 verse 19. O si Jacob na ang bumili nito, hindi si Abraham. So dito din nakalibing si Jacob sa kanyang sariling binili. Ito ang naging mana ng mga inapo ni Joseph. So ito ang mana, yung Ephraimites at saka Manase. At si Eleazar na anak ni Aaron ay namatay at inalibing sa Gibeah na ibinigay sa kanyang anak na si Phinehas sa maburol na lupain ng Ephraim. So sa Ephraim side din, nakalibing ang labi ni Eleazar kasi ang ni Phinehas, ang lahi ni Phinehas ay nasa kasama ng mga Levitang lahi ni Phinehas sa kasama ah, sa tribu ni Ephraim. Matatandaan natin nasa bandang north sila north ng tent of meeting, yung Toldang Tipanan. Kaya ito ang mga salita ng Alahayam, Halalwaya Alahayam, Yada. May mga katanungan o reaction po ba? Wala akong nakikita. Okay, wala. Ay, Sis Dalia, ano ang masasabi ba na applicable ba sa panahon nating ito? Ang mga tagubilin ni Joshua na ang Alahayam ang magpapalayas sa mga nakasquat ngayon sa bandang Palestine o Di ba Kinaan. sabi niya doon sa Isaiah 46 na a man to fulfill my plans and what I have planned that I will do. So, Oo, ibig sabihin wala tayong magagawa kung ito ay nakaplano na sa alayam. iyon ang magaganap. Oo, Oo. yun ang magaganap. At sa kanyang tamang panahon. Yes. At At dahil nafe-feel ko malapit na yung sis. hindi kasi, di ba, nung dumating na nga ang mensahero, siya ito nagagawa ng mga plano, tutupad ng mga plano ng alayam. Oo. So, ang mensahero naman ang nag confirm sa atin na ang lahat ng mga nakatira doon sa Israel o sa Jerusalem ay hindi na ang mga tagapagmana nito, kundi ang mga Canaanites. Oo. So, mauulit na naman ang pagpapalaya sa kanila. Pero sa tulong ng ating Pero, alahayam, lahat yan ay mangyayari. Kung paano niyan speaking, binigyan ng katagumpayan sina Joshua, ganun din niya bibigyan ng katagumpayan ang kanyang mga hinirang sa panahon natin. yada. Mm. Pero, ano ba yung verse na sinabi na, pag lumaganap na ang salita, ay malapit na ang The wakas. end, Ano ba yung, the end, and the end will, ano, the end will come. oo. Pero di ba pero ngayon, kasi bilang pumasok itong itinamang Torah na mensahero ay inilalahad natin ngayon. Pero kasi may napansin lang ako kagabi nung right after na notification na nag-upload ka, no views. At Hmm. tinignan ko yung mga no views, pero nung i-click ko yung video, meron ng 3 views. So, Hmm. hindi reliable ang
ano tawag dito? Yung statistic o ang tawag doon Oo, sa yung dashboard. oo, sa mga ng ate. Tapos may na-sharean ako ng link, hindi nila ma-open. And then yung ibang nagko-comment, hindi nag-appear. So, Mm. wag niyo tingnan ang numero, mga kapatid, sa ano. Hindi tayo nagpaparami. Hindi ibig sabihin kasi ang nakokontrol nila analytics, di ba? Nakokontrol ng analytics. So, basta patuloy lang ang pagkikinig ng mga nakikinig. Kung makapag-comment kayo, comment kayo. If kung hindi man kami makapag-reply sa inyo, maaaring hindi nag-a-appear sa amin. Kaya patuloy lang po makinig, patuloy kayong mag-share ng videos kasi yun ay nasusulat. Kasi yung mga corrupted kasi nating mga Bible nung kalat na kalat na yun. Kahit dati nga nun sa mga hotel nandoon yan, nakalibre na lang no? Pinamimigay sa mga kanto, mga Bible, mga maliliit na Bible pa nun. Pero bakit hindi pa rin dumadating Oo. ang pero ngayon nandito na itinama ng mensahero, parang pinipigilan nila. So, Mm. tuloy lang po mga kapatid sa pag-share kung tingin nyo ay ah, na ano na karapat-dapat ang makakarinig kasi may binilin din naman ang alahayam na wag mong itapon sa aso, wag mo ibigay sa aso o sa baboy ang mga bagay na banal. So magpatuloy So, lang po tayo sa ah, kung doon sa sa sinabi ng Messiah na and this gospel shall be preached to the whole world and the end will come. Ano ba ang tinutukoy kaya doon na Messiah? Kung nung sinabi niya the end will come, ano ba ang mag-e-end? the old world. The Hmm. old world, hindi na siya new world, magiging old world order na siya, Hmm. no? The whole world, the whole. Ibig sabihin, and this gospel, ang para doon sa mga corrupted, yung binabasa nilang Bible, yun ang tinutukoy nila na ipipreach throughout the world yung na yon, yung binabasa nila na Bible, and the end will come. So, ibig sabihin, for 500 years, na-saturate na ng Bible na yun ang buong mundo. Ngunit hindi pa dumating ang katapusan. So, nung dumating ang mensahero, isinaayos niya itong kasulatan. Dinala niya ang um, mga kautusan at ang covenant. Itinuro niya sa atin. Iniwan niya sa atin ang covenant. At yung Torah na kanyang isinaayos ay iniwan niya din sa atin. Ito siguro ang tinutukoy ng Messiah na and this gospel, itong katotohanan ito na mga nakasulat ang ipapahayag sa buong mundo at ang katapusan ay darating. So, May itong, sinabi rin ng oo, mensahero sa atin, di ba, na ah, oo, itong nawala yung ginagawa natin ay itong tinutukoy ng Messiah na itong gospel na ito, itong katuruan na ito, yung katotohanan na ito na itinama ng mensahero, ay ito ang ipapahayag sa buong mundo at ang katapusan ay darating. Ngunit ano nga ba itong katapusan na tinutukoy ng Messiah na darating? Ito ba ay literal na mawawala ang mundo? May tao pa bang maiiwan? Ano sa palagay niyo mga kapatid? Meron pa rin mga kapatid, meron pa rin yan. Kaya lang yung iba na yung order of things.
'Di ba ibabalik nga sa ano payak yung ano yung natural order, yung original plan, ibabalik. Even yung nature, 'di ba, na ibabalik na, nagre-reforest na ang Africa, nagpipisa na sila doon. Hmm. Ilang ektarya na ang kanilang na reforest. Ano pa ba? Mm, ah, ano pa ba Um, yun? ang tinutukoy niya siguro doon na ang katapusan ay darating. Yung katapusan ng kasamaan, Mm-mm. yun ang tatapusin niya, yung kasamaan. Mm-mm. Yung ano, So, yung corruption ng kanyang oo. creation. Mula Lilinisin pa nung niya, ano, oo. Lilinisin niya ang sangkatauhan. At yung ah, matitira sa paglilinis na yan, yung mga yun puro, ang kanyang paghaharian. yung original, yung Oo. ibabalik niya yung ano, yung nature katulad dun sa first couple, no? Yes, Bago oo. pa yung mga fallen ano. Mm. At saka yun is mandato kasi yun din yun sa ano eh, dun sa mensero, he will ano yung ano the natural order of things ibabalik Oo. niya. Meron akong ano eh na nawala sa isip ko yung may nire-recall ko sis may sinabi ang mensero kasi biglang nawala habang nakikinig ako sa'yo. Mm. Pero anyway, sige sa susunod na ano, baka pag naalala ko uli, may nabanggit kasi siya na Tungkol hindi ko saan lang yun? alam kung nasabi niya sa public. Tungkol saan yun? Nawala eh, nawala si Ah, inagaw. Oo, wala sa ano, bale. Kaya hindi ako masyado nag-ano yung nire-recall ko. Pero anyway, pag naalala ko yon na sasabihin ko sa ano, sa public. Siguro bahagi nung kanyang ano, bahagi nung kanyang video sa yung The Matrix na he will restore everything into an original order. Yun na nga, di ba? Oo. Kasi Kung ano ano, yung hindi narating ng ating mga ninuno, sina Adama at Hawa, yun ay ating mararating sa pamamagitan ng pamamahala ng ating Mesaya, mm. King Yahweh Shai. Kasi yun din ang nakasulat doon sa ano, yung ano ni Abraham, yung sa ating ano, sino si Ophirio, Oo. di ba? Na you Oo. will ano, yung kanyang ano, at the end, sa katapusan. Oo. Pero ang ano, ang kanyang mga pinili, hindi ito katapusan. Ito ay umpisa ng kanilang Hmm. ano, ng mas Yes. malaking Para sa kanyang katungkulan. ano, para sa kanyang mga pinili. Kaya nga pinili para Dito pa saan, di ba? lang. Oo, dito pa Oo. lang magsisimula sa kumbaga sa millennial years. Yan pa lang ang simula. Nung assignment nila. Oo, ang Bakit simula sila ng ano, pinili? Di ba? yes. Ano ang kanilang tungkulin sa pagdating Mm. ng pamamahala ni King Yahawashi? Kaya tuklasin lahat ng katotohanan, di ba? Yes, Tuloy tayo oo. sa pag-aaral. Hindi porke ay Mm, matanda na ako, ayoko na pag-aaral yung mga bagay na yan. No. Kasi human flesh lang to eh. oo. Ang diwa nare-retain niya ang lahat ng ano, ng katotohanan, di ba? Kahit tingnan mo, yung skill na natutunan ng magulang, napapass daw nila sa anak nila eh, kahit nasa sinapupunan pa lang. Mm, 'Di ba pag ang mahilig sa music ang magulang, ang anak nila nagiging tendency na acquire nila yung ganung skill, 'di ba? oo. Kasi yung diwa kasi na nare-retain yan. Kaya tuloy lang, sabi nga nila, mag-aral ka na parang ano, na parang mabubuhay ka ng 1,000 taon, ganun. Mm. Ah, Ngunit kasi mabuhay may ka. mga ano, may mga vampire tayo na ilang Kaya nga libong taon eh. din. 'Di ba Na kaya yun alam nga na ang alam sabi nila. na, kumbaga, dream as if you will live forever, but Oo. live as if it is your You will last. die tomorrow. Oo. Oo. Pag ano. So, ibig sabihin, do what is right and do the, ano,
what is At the righteous. Monday, Oo, what parang is parang yung righteous. sinasabi din ng kapatid ko na live today as if it is your last. Oo. Oo. Di ba? Kung Ganun nga pagbabukas, yun. yung mga gagawin Oo. mo mabuti, magpatawad ka na agad, di ba? Oo, lahat-lahat na. Magbaon ng negative emotion. Pero mag-aral ka, Di ba nga hanapin mo yung di ba taliksik nga na yung parang, ginagawa natin sis ngayon? Parang ang dami pa nating pangarap. Ang dami pa nating gustong magawa. So, ibig sabihin, Oo nga. it is our dream as if we will live oo. forever. Hmm. At So, saka yung katawan palang alagaan. oo. Na kahit buhay ka pa, dapat wala tayong sakit. Up Yeah. to the last breath natin, dapat, hindi, yung kaya mong hindi tayo maging burden sa iba as much as possible, di ba? Yes. Oo. At, Um, talagang yun ang aking panalangin. Na kung kukunin man ako ng aba, na yung matutulog lang ako na hindi ako maging burden sa aking mga mahal sa buhay. Oo nga At eh. nagawa natin lahat ng mandato natin, di ba? Oo. Kung bakit tayo narito, purpose natin. At kung kanyang luluubin naman, na masaksihan pa natin ang kanyang pagbabalik at ang kanyang Pagbabalik. pamamahala sa mundo na ito na ating ginagalawan. Dahil tayo ang kanyang mana, ibig sabihin, siya ang mamamahala sa atin. Kung kung luluubin niya na maranasan pa natin 'yon, kung hindi naman ay masaya na tayo kung magampanan na natin ang ating tungkulin. May reaction po ba? Ang Another mahalaga lang kasi na hindi tayo maging burden sa ating mga pamilya. Kaya nga eh. Pahintulutan nyo ng alahayam. Pinili niya tayo. Loobin. Kung if ever man na marati tayo, may purpose din siya. Siguro, para sa mga pamilya o mga tao nasa paligid mo. Maaring yung lesson in humility, a lesson in maaring ganun Kasi sa ibang tao. parang sa ginagawa natin, sa pagpapatuloy natin ito, minsan pinanghihinaan din tayo, minsan ay nakakaramdam din tayo na karapat-dapat nga ba ako sa ginagawa kong ito? Ano naman ang mapapala ko sa ginagawa ko? Mga bulong-bulong sa iyan, sis. Oo. So Huwag mong parang pansinin. ganun yung pero Binubulong-bulungan ka. ibig sabihin, kung ano ang plano ng ating alahayam, wala tayong magagawa. Basta ang importante, tuloy lang kung ano ang ating ah, dapat gawin. Tuloy lang natin. Saka maging joyful tayo dahil Oo. ikaw ang nakakagawa nito na hindi binigay sa iba pa man. Ito ay karangalan. Isipin mo, itong karangalan at malaking responsibilidad. At siguro may at saka pinili ka Ang aba muna, ang unang namili sa atin, di ba? Bago hindi natin siya pinili, siya ang namili sa atin. Iyon So, nga eh. ayun ay pagpasalamat at kaya kapit lang kasi sa kanya rin manggagaling ang lakas na para magawa natin ito. Wala Oo, tayong basta gabayan. panghawakan lang natin yung kanyang sinabi, John 15:16, di ba? Oo. Yung, you did not choose me, but I chose you to go and bear Yada. fruit. Oo. Meron ba tayong magandang musika, sis? Ano ba ang inyong may naalala ba kayo? Kung anong ni Aba, gusto niyang iparinig sa atin.
sa ating mga nanonood o nakikinig. Comment lang po yung mga ano ha, para malaman namin kung talagang yung analytics ay tama. Siguro sa ating mga ginagawa sa ating, kumbaga, pribilehiyo ito na binigay sa atin ng Alhayam, Mm-mm. na makasama natin siya, nakilala natin siya at tinanggap natin ang kanyang banal na pangalan. So, ito siguro ang ating dapat na na masabi, ayoko nang mawalay pa. Yan, ganda yan. Yun. Mm. Sakit ng ulo ko. Sa buntis, maraming Bless mga kapatid. Sila Okay, pakinggan be natin. blessed mga kapatid. Bless. Ang Salamat. Shalom. Ayoko nang mawalay pa sa presensya mo. Sapat na sa'kin ang madama, ang kalwalhatian mo. Ngayon ayoko na mawalay pa sa paglilingkod sa'yo, aking Ama. Mga kautusan ay aking susundin hanggang sa iyong pagdating. Sa piling mo ay langit na aming abay, Yahwa. Napubunyi itong buhay sa'yo, Haring Yahwa Shai. Ngayon ayoko nang mawalay pa sa paglilingkod sa'yo, aking Ama. Mga kautusan ay aking susundin hanggang sa iyong pagdating. Purihin ka, aking Ama, alahayam na dakila. Sa'yo'y magpupuri, kami magpupunyi, sumasamba sa'yo, aming Ama. Ayoko nang mawalay pa sa presensya mo. Sapat na sa'kin ang madama, ang kalwalhatian mo. Ngayon ayoko nang mawalay pa sa paglilingkod sa'yo, aking Ama. Mga kautusan
sundin hanggang sa iyong pagdating. Purihin ka, aking Ama, alahayam na dakila. Sa'yo'y magpupuri, kami magbubunyi, sumasamba sa'yo, aming Ama. Purihin ka, aking Ama, alahayam na dakila. Sa'yo'y magpupuri, kami magbubunyi, sumasamba sa'yo, aming Ama. Sa piling mo ay langit na aming abay ahawa. Nagbubunyi itong buhay sa'yo, Haring Yahweh Shai.